Lang ang aking mini kreme. So, meron akong mga label dito. Sinulat ko lang guys kasi wala akong pang sticker. So, ayan, syempre, di ba mawala ang aking garlic. And, yan, mga lore, nilagyan ko lang sila. Tsaka yung mga ibang seasoning. Ayan, yan, salt, pepper, magic sarap, chili powder. So, meron tayong Himalayan salt. Meron din tayong mga laurel and everything. So, yun naman yung mga tissue na binili ko kanina. So, ito yung ating mga ginarosary kanina. Meron ako mga sibuyas. At meron ako another tray para sa mga coffee. And another tray para naman sa aking mga needs. Ganyan. Hi mga kasamgel. Dahil nag-grocery ako kanina guys, mag-aayos ako ngayon ng mga ulam na nabili namin. At ilalagay ko siya sa ziplock para sigurado ko na mababudget ko yung mga ulam at maka-organize na maayos sa ref. So samahan niyo ako guys. Okay. Okay, mga kasamgel, meron ako ditong malaking ziplock. As you can see, ito yung large, ito yung small size. Meron kasi ako mga food, guys, na... Dahil maingay na naman nga si Eli, Diyos ko, kailangan ko na naman mag-voice over. Ayan guys, alam nyo, totoo lang, meron na talaga ako mga videos na talagang ayoko sana nag-voice over ako. Kasi nahihirapan ako magsalita. Pero nga dahil nga napakaingay ni Eli, ay naku po, ay kailangan na mag-voice over. Anyway guys, pakita ko lang sa inyo at samahan nyo ako na mag-ayos ng aking mga stocks. Ayan, sa ref guys. Nag-grocery kami kanina dahil nga kailangan namin ng stocks. Ang hirap kasi guys na pag naubusan ka ng ulam, tatakbo ka pa sa labas o pupunta ka ng palengke, pa isa-isa. At ayan na nga, after ko linisin tong chicken, ilalagay na natin siya sa ating ziplock. Ayan, syempre hahatiin ko siya guys kasi masyado siyang marami. Kailangan isang ziplock, isang lutuan lang para hindi na ilalabas lahat, then after nyan, palalambutin mo, tapos babalik mo na naman sa ref, masisira agad guys yung mga karne. So ayan, dalas-dalas na nga ako, at ayan, merong atay, hindi ko na siya inilipat kasi pagkain lang yan ni Eli. So lulutuin niya ni ate. At bumili rin kami ng whole chicken dahil nga paborito ni Zamira yung aking niluluto. Yan guys, naalala nyo ba yung niluto ko ng isang araw or no nakaraan na nag-vlog ako na may kasabay na ampalaya. Ayun guys, gustong-gusto ni Zamira yung fried chicken na yun, kaya gagawin ko siya niyan. Then after naman ito, syempre hinugasan ko agad na mabilisan ng ating wings. Yan, masarap kasi yan pang tinola guys. At yan, hahatiin ko rin yan. Dahil nga, ang hirap talaga guys, na halimbawa, nauubusan ka ng ulam, tapos mamaya bibili ka lang sa tindahan. Ang mahal dito, promise, kahit mga gulay, doble-doble yung presyo. Next naman natin ay syempre ang ating mamoy. Ayan. Bumili nga ako guys ng pork chop kasi paborito namin yan. O diba lahat paborito namin. Hindi talaga guys, sa part ng baboy talaga, yan talaga paborito namin, pork chop. Yan kami ni Ate Angel at saka ni Zamira. So, yan, 1 kilo lang yung binili ko. Dahil nga, bawal nga ako masyado sa baboy. Ang gagawin lang namin ngayon guys is hati-hati na lang. So, chicken minsan, isda, tapos baboy. Ganon. At ayan, diba, kumuha na rin ako ng pang sinigang. Sinigang cut na yan binili ko para nga mabilis na hindi na ikakat. Kasi ang hirap naman kung hiwa-hiwain ko pa dito. Wala kasi kaming malaking itak. Ayun. So, mabilisan ko na siya hinugasan at ilalagay na naman sa ating ziplock. So, ganun lang yung gagawin ko guys. Para nga mas nababudget ang ulam to yung grocery ko or sa pag-grocery ko, ang gagawin ko na is ganito. So ngayon ko lang din naman to ginawa guys, kaya nga shinare ko sa inyo na pwede siya mangyari. Hindi talaga umaamoy yung plastic or lalasa dun sa mga nilagay nyo sa freezer. Kasi guys, ang tibay yung binili ko ziplock. Ayan. At bumili na rin ako ng pang menudo cut. Ayan. Bumili na ako guys ng mga tigi 1 kilo lang talaga na mamoy. Kasi nga, minsan lang din naman maluto. Minsan kasi puro chicken dahil nga ni Zamira mahilig naman sa chicken. At bumili na rin ako ng legs. Siyempre para pang fried chicken. O diba hahatiin ko yan guys. Konti-konti lang. Kasi nga 1 peraso is napakalaki na. At sa totoo nga lang, nag-aabang lang din naman ako ng laman pagtapos ni Sam kumain kasi ang kinakain niya lang talaga is balat lang ng chicken. Ewan ko nga ba sa batang to. At bumili rin ako ng konting galunggong guys. As in, konti lang talagang binili ko para kay Zamira kasi ang kinakain niya lang talaga na isda. Promise, galunggong lang at tinapa. So, hindi siya kumakain ng ibang mga isda, hindi siya kumakain ng baboy, ng laman ng baboy, hindi siya kumakain. Bihira lang siya kumain ng laman ng manok. Siguro sa mga inasal lang. At ayan na nga, nandito siya sa tabi ko ng ulit. Sayang nga at hindi ko na napatanggal ang hasang nito sa SM kanina. Dapat pala tinanggalan nila ng kusa, 'di ba? Pero anyway, okay lang din. Kaya lang kasi ang problema nga dito, 1 lingguhan bago dumaan ang basura, mangangamoy nga sa basurahan pag malalansa. Bumili na rin ako guys ng salmon na yan. Hahatiin ko rin siya, tig-2. Dahil nga minsan na kinakain ko lang naman is green salad with salmon. Minsan lang kasi ako kumain ng salmon na rice.
Anyway guys, 4 na piraso lang ang binili ko dahil ng pagkamahal-mahal. Oh my God, as in nakakaiyak. Kakaiyak na talaga mga bilihin ngayon. At ayan na nga, meron na nga tayong bangus. At ayan, ang gagawin ko nga dito ay sinigang. Masarap sanang gawin siyang sardinas, bangus sardines. Kaya lang guys, konti lang yung nabili ko. At saka medyo maliit lang din yung slice niya. Bumili na rin kami nitong dalagang bukid. Ewan ko kung tama ba ako na dalagang bukid to. Syempre konti lang din ang kinuha namin. At my God, nagkamali pa ako dito. Yung ground beef nga guys, is nilagay ko nga dito para nga madrin siya. Ang problema is natapon ng kauntian. So, kailangan ko siyang ilipat sa mas malaki. At ayan na nga, hinugasan ko na rin siya. Kailangan guys, siguraduhin nyo na hinugasan nyo talaga na mabuti or huhugasan nyo na mabuti kasi hindi naman po lahat ng mga giniling guys na naka-display is mga hugas na or malinis. Minsan kasi nakakuha pa ako ng mga buto-buto or ganun or something. At ayan na nga, ilalagay ko na nga siya dito dahil paano ko nga magluto ng spaghetti sa Sunday sa church namin. Dahil nga marami nga akong pasta. Papakita ko sa inyo mamaya kung gaano kadami yung pasta namin na nakatambak dito. At bumili din ako dito guys ng 2 kilo na pang kaldereta na beef. Syempre, masarap naman talaga ang kaldereta is yung beef, diba? So, bumili ako niyan at lulutuin niya ni Papa bukas. Paborito ko talaga guys sa lahat ng meat is beef. Yung beef kasi is iba. As in talagang solid yung lasa niya. Nakikita nyo naman sa mga vlog ko, diba, na nagluluto ako ng steak. Kasi para sa akin talaga guys, steak is everything. Alam mo yun, parang nakukumpleto niya yung araw ko. Kaya lang ang problema nga, yung doctor ko is ayaw niya na kumakain ako ng red meat. Sabi nga daw is as in minsan lang. So minsan lang din talaga ako bumibili ng beef. Kaya wala akong magagawa dahil tapos na nga linisin ito. Ilalagay ko na siya sa ziplock at hindi ko na nga rin siya hahatiin dahil nga lulutuin na rin to bukas. Napakahirap kaya guys magluto ng pagkatagal-tagal ng kalderetang baka. Tapos kokonti lang, bitin pa. Kaya lahat yan uubusin niya ni Chano bukas sa pagluluto dahil dumating nga si ate at nagre-request ng pangkaldereta. Bumili na rin ako nitong puset guys. Siyempre kailangan ko siya linisin na mabuti bago ko siya ilagay sa freezer kasi hindi ko nga siya agad maluluto. Kayo din guys, ganun ang gawin nyo ha. Siguraduhin nyo malinis muna yung puset as in talagang wala ng ink, malinis bago nyo ilagay sa freezer kasi pwede siyang masira or pwede siyang, alam nyo yun, kasi dati nangyari na yun na nung niluto ko siya na hindi ko siya nilinis muna is sobrang makati na siya or masakit sa tiyan, ganun. Kaya siguraduhin natin na sobrang linis na itong puset. So, bumili lang ako ng ilang piraso, guys. Para naman makatikim din sila ng aking pusit na adobo sa gata. Ayan. First time ko lang din magluluto ng may gata dahil hindi talaga ako mahiling magluto ng may gata. Dahil request nga ni Papa ng may gata, okay, fine. Sana nga ay masarapan sila. So, ayan. Yun nga guys, kanina kasi, di ba, pinakita ko nga sa inyo na nalinis ko muna sila bago ko sila ilagay sa ziplock. So, doon ziplock naman ito guys, is pwede nyo gamitin kahit ilang beses as long as hindi siya nabubutas. Kasi ang kagandahan sa ziplock, naka-organize siya. So, ito yung mga baboy, ito yung mga manok, yan, chicken pa rin to, ito yung chicken nuggets ni Sam. So, dito naman yung fish pa rin to. Yan guys, ito yung pangkaldereta namin Lucas, at ito nuggets pa rin, ito yung pusit, at saka mga bangus. So, fish area. Dito lang namin to nilagay. Then, ito naman yung hotdog ni Baby Sam, at ito yung paborito ni ate na bacon. So, mga bacon, mahilig kasi Angel sa bacon. At itong mag-ate pareho mahilig sa fantastic young pork. So ito lang guys, pag yumaman na ako, bibili na ako ng malaking ref kasi hindi na nga kaya. So nakita nyo naman, ayan yung aming mga eggs, yung aming mga palaman, at ayan, sobrang puno nga. So dito naman nalagyan ng aming mga fruits and everything. At ayan guys, sobrang ano. At pakita ko nga sa inyo, ito yung kontisan, everything. Ayan po. So yun lang yung aking ref tour. Magre-ref tour tayo. At ayan, so si ate. So yan. At ito, yan. Si ate lang. Yan, ano ba ito? Ano to? Parmesan cheese. So yan guys. At pero din kami cranberry. So yun lang guys. Guys, for today's video. Ayan lang so far. At ito yung kanilang pancake. Ito yung mga pasta.